Araw-araw tayong dumadaan sa City Hall para sa ID, permits, kasal, negosyo o minsan magreklamo. Pero teka muna, napatingin ka na ba talaga sa City Hall nyo? Hindi lang yan basta gusali. May mga City Hall sa Pilipinas na parang palasyo. May iba na mukhang European government building. At meron ding mahigit 100 years old na. Pero hanggang ngayon, nakakatindig balahibo pa rin sa ganda. Sa video na to, hindi tayo mag-aaway kung sino ang pinakamaayos magserbisyo. Ang pag-uusapan natin ay kung sino at kanino ang pinakamaganda. Architecture, kasaysayan, disenyo, at yung tipong mapapasabi ka ng, City Hall to? Akala ko museum! Ang tanong, saan City Hall ang tingin mo'y pinakamaganda? Comment your answers below ha! Para malaman natin kung sa huli, tama bang hinala nyo? Mr. D. At number 20, Lucena City Hall, lungsod ng Lucena, Quezon. Bagamat hindi kasing laki ng ibang City Hall, ito ay may matibay at matapang na karakter dahil sa brutalist na estilo nakahawig ng mga likha ni national artist Leandro Locsin. Gumagamit ito ng mabibigat na konkretong pader at simpleng geometric form at nangangailangan ngayon ng restoration upang lalo pang maipakita ang ganda nito. Sa kasalukuyan, nagsisilbi itong simbolo ng matatag at walang takot na pamahalaan ng Lucena. Number 19, Escalante City Hall, lungsod ng Escalante, Negros Occidental. Ang Escalante City Center ay may modernong twist kumpara sa tipikal na munisipyo. Nilarawan ng isang malalakbay na ibang itsura nito kaysa sa nakasanayan. May kakaibang hugis at malapit sa gate ay nakatayo ang isang lumang kampana. Ayon sa iba pang paglalarawan, ang disenyo nito ay pinagsama-sama ang neoclassical at art deco. May mga vertical plane at receding at protruding elements na nagbigay ng verticality. Ang modernong interpretasyon na ito ang nagtangi sa Escalante sa mga lungsod ng Negros. Number 18, Coronadal City Hall, lungsod ng Coronadal, South Cotabato. Ang City Hall na ito ay pagsasanib ng neoclassical at modernong estilo. May cream na dingding, grid ng bintana at simetriyang tinampukan ng malalaking bintana. Ang gusali ay may malawak na hagdan at portiko. Ito'y kahawig ng lumang bulwagan, subalit ginamitan ng modernong materyales. Dahil dito, ang Coronadal City Hall ay naging simbolo ng maunlad at maayos na pamamahala sa rehiyon. Number 17, San Fernando City Hall, lungsod ng San Fernando, Pampanga. Ito ay may mahabang kasaysayan. Ang unang munisipyong itinayo noong 1755, ngunit nasunog noong revolusyon. Muling itinayo ang gusali noong 1917 at muling nasira sa panahon ng pananakop ng Hapon. Pagkatapos ng digmaan, ito'y muling tinayo gamit ang orihinal na adobe stonework. At noong 2003, na-restore ang gusali. Kilala ito sa halo ng Baroque at neoclassical na elemento. May mga rounded pediments, ionic columns at dentils. Nagiging atraksyon ng gusali dahil sa maayos na pag-aalaga at sa pagiging sentro ng kasaysayan ng San Fernando. At number 16, Dapitan City Hall, lungsod ng Dapitan, Zamboanga del Norte. Sa Dapitan, nakilala bilang lugar ng pagkakatapon ni Dr. Jose Rizal, makikita ang Dapitan City Hall. Nilarawan ito bilang may French vibe na maaaring ihambing sa Menagerie of Versailles. May palamuting pilaster, makulay na bintana at artistic na balustre. Ang kombinasyon ng European at lokal na inspirasyon ay nagbibigay dito ng playful element na karakter. Ito ay sagisag ng kasaysayan at tourism ng Dapitan. Number 15, Antipolo City Hall, lungsod ng Antipolo, Rizal. Ito ay may kakaibang anyong parang kastilyo. Ayon sa mga tagapaglarawan, makikita sa gusali ang mga turret na kahalintulad ng medieval na kastilyo at tila hinangong sa mga lumang katedral.
Ang kakaibang anyo nito ay nagpapakita ng ambisyon ng lungsod na maging kahanga-hanga at tahanan ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Mapapansin din ang maayos na landscaping at eleganteng detalye ng harapan. Number 14. Bais City Hall. Lungsod ng Bais Negros Oriental. Ito ang kanilang City Hall. Isang mission style na gusali na may simetrikong fasad at eleganteng entrance. Ayon sa artikulo, ang disenyong ito ay kahawig ng mga mansyon sa California na may malalapat na arko at graceful entrance. Ito ay isang magandang halimbawa ng pagkakasama ng Spanish Colonial Revival sa Pilipinas. Nagbibigay din ito ng kakaibang karakter sa syudad ng Bais. Number 13. Taal Municipal Hall, Bayan ng Taal, Batangas. Ang Bayan ng Taal ay kilala sa heritage houses at ito ang kanilang municipal hall ay isa ring obra. Ayon sa ulat, may simetrikong fasad at magandang proporsyon ang Taal Municipal Hall at nananatili itong malinis at nakapreserba ng orihinal sa disenyo. Kadalasan, binibisita ito ng mga turista dahil malapit ito sa simbahan at iba pang heritage structures. Ang pagkakaroon ng magandang arkitektura at maayos na pag-aalaga ng gusali ang nagtakda sa Taal bilang isa sa pinakamagandang munisipyo sa bansa. Number 12. Cotabato City Hall, Old City Hall Museum ng lungsod ng Cotabato. Sa Cotabato, ang lumang City Hall ngayon ay isa ng museo. Tinayo noong 1936 at dinisenyo ng arkitektong si Juan M. Arellano sa estilong Neo-Vernacular Magindanaoan. Ayon sa tala, nakaharap ito sa Rizal Park Plaza at dating Municipal Hall bago naging City Hall. Ngayon ay nagsisilbi itong museo na naglalaman ng kasaysayan at kultura ng lungsod. Ang arkitektura nito ay may mga elementong Islamic sa mga bintana at arko na pinaghalong neoklasiko at lokal na estilo. Ang kakaibang anyo ay mahalagang papel nito sa kasaysayan ang nagdadala sa atin dito. Number 11. Tagum City Hall, lungsod ng Tagum, Davao del Norte. Ang New Tagum City Hall ay halimbawa ng kontemporaryong arkitektura sa Mindanao. Ayon sa opisyal ng site ng turismo, dinisenyo ito ng Australia-based architect na si Sol Flores at pangunahing ginamit ang salamin at bakal sa konstruksyon. Binubuo ito ng executive at legislative branches ng pamahalaan at may malaking atrium kung saan ginaganap ang mga civic at cultural na programs. Sa harap ng gusali, nakaposisyon ang likhang iskultor na si Kublai Milan na nagbibigay ng kakaibang atraksyon. Ang postmodernistang disenyo na ito ay nagpapakita ng progresibong pagtingin ng Tagum sa arkitektura at pamamahala. Number 10. Calape Municipal Hall, Bayan ng Calape, Bohol. Sa lalawigan ng Bohol makikita ang Calape Municipal Hall. Isinalarawan ng isang manlalakbay na ito ay parang mini provincial capital. Simpleng elegante at walang labis na disenyo. Nilalarawan ito bilang malinis at maayos. May well-manicured park at nagtataglay ng commanding presence dahil sa minimalistikong disenyo at magandang landscape. Nananatiling halos hindi nagbabago ang harapan, kaya pinapakita ang ganda ng simpleng arkitektura na may Doric na haligi at klasikong anyo. Bagamat maliit kumpara sa iba, ang husay ng proporsyon at malinis na paligid ang nagbibigay sa Calape ng kakaibang ganda. Number 9. Lawag City Hall, Casa Tribunal, lungsod ng Lawag, Ilocos Norte. Ang Lawag City Hall, kilala rin bilang Casa Tribunal, ay isa sa pinakamatandang city hall na nagmula sa panahon ng Kastila. Ayon sa opisyal na website ng lungsod, tinayo ito mula sa baryo pa noong 1861 at gawa sa tisa at bricks na may bubong na tile. Ang gusali ay may malalapad na arko at porte kotsyere na nagbibigay ng klasikong anyo. Sa loob nito, nakalagay ang tanggapan ng mayor, sanggunian at treasury. Ang pagkakalikha nito gamit ang mga lumang materyales at ang pag-iingat ng simetrikong disenyo ang dahilan kung bakit ito kasama sa ating listahan. Number 8. Sariaya Municipal Hall, Bayan ng Sariaya, Quezon.
Hindi lamang mga lungsod ang may magagandang hall. Sa bayan ng Sariaya sa lalawigan ng Quezon, ang Municipal Hall ay tampok din. Noong 1931, pinalitan ng bagong gusaling Art Deco ang lumang munisipyo. Dinisenyo ito ni Juan M. Arellano ulit. Ayon sa deskripsyon ng isang manunulat, ang gusali ay tila malaking stone mansion na may nakataas na gitnang tore at pinalamutian ng mga busto ng babaeng Griego, zigzag at wave motif, at pati banana leaf na disenyo, mga tipikal na motif ng Art Deco at lokal na inspirasyon. Hanggang ngayon ay maayos ang pagpapanatili sa gusali na nagsisilbing simbolo ng karangyaan ng bayan sa panahon ng ika-20th century. Number 7. Zamboanga City Hall, lungsod ng Zamboanga. Ito ay may kakaibang halo ng Filipino colonial at bahay na bato na estilo. Tinayo mula 1905 hanggang 1907 bilang tirahan ng US military governor ng Moro Province at kalaunan ay naging upuan ng Department of Mindanao and Sulu bago tuluyang naging City Hall. Pinagtitibay ng arko at detalyadong dekorasyon ang kolonyal na ganda ng gusali. Dahil sa edad at arkitekturang pampamanang Pilipino, isa ito sa pinakapipikturang City Hall sa Mindanao. Number 6. Davao City Hall, lungsod ng Davao. Sa timog, ang hall na to ay isa ring kahanga-hangang gusali. Tinayo ito noong 1926 bilang munisipyo noong panahon pa ng bayan ang Davao at dinisenyo ni Juan M. Arellano sa estilong neoclassical. Nasira ito noong ikalawang digmaang pandaigdig at naibalik noong 1947. Sa kabila ng mga renovations, pinapanatili ang klasikong fasad na may mga haligi at dekorasyon. Sa 2017 renovation ay may repainting at paglalagay ng ilaw, ngunit hindi binago ang harapan. Ayon sa opisyal na anunsyo ng lungsod, nakataktang i-restore ang orihinal na anyo at maglalagay ng mas magandang ilaw at landscaping. Ang City Hall ay nagsisilbing inspirasyon sa iba pang municipal building sa rehiyon at patunay ng mayamang kasaysayan ng Davao. Number 5. Bacolod City Government Center, lungsod ng Bacolod. Ang center na ito ay kilala rin bilang bagong City Hall ng Bacolod. Ito ay isang gusaling Italia ng estilo. Dinisenyo ito ng arkitektong si Orlando M. Mateo at nagkakahalaga ng humigit kumulang na 400 million pesos. Sa harap ng gusali ay may lagoon at fountain na ngayon ay dinarayo ng mga turista at lokal na mamamayan. Ang sentro ng pamahalaan ay naging simbolo ng pag-unlad ng Bacolod at nakatulong sa paghimok ng mas maraming negosyo at pag-uunlad ng lungsod. Ang malawak na plaza, arkadang may haligi at malinis na linya ang nagbibigay sa gusali ng mala European na dating. Number 4. Makati City Hall Complex, lungsod ng Makati. Ang Makati ay hindi nagpapahuli sa makabagong arkitektura. Noong 1918 pa lamang, may munisipyo na ang Makati. Subalit dahil sa paglago ng lungsod, ay tinayo ang bagong 22-story building ng Makati City Hall na natapos noong 2000. Ang gusaling ito na ginawa sa salamin at bakal ay tinuturing na kauna-unahang intelligent public building sa bansa dahil sa computerized building automation system nito. Karagdagan pa, binuksan din ang Makati City Hall Building 2 na tinuturing na world class ni dating Mayor Junjun Binay. Tampok dito ang granite flooring, sentralisadong air conditioning, conference room, atrium, LED lighting at glass walls. Bagamat may kontrobersiya sa paggastos, hindi makakaila ang ganda at modernong disenyo ng mga gusaling ito na sumasabay sa pag-angat ng financial capital ng bansa. At number 3, Baguio City Hall, lungsod ng Baguio. Sa malamig na lungsod ng Baguio nakatayo ang Baguio City Hall. Ang unang City Hall na tinayo noong 1911 ay nawasak noong ikalawang digmaang pandaigdig at muling tinayo pagkatapos makuha ng mga Amerikano ang lungsod. Ang kasalukuyang gusali ay may malalaking haligi na tulad ng mga City Hall sa Estados Unidos at may tore na nagbabago ang kulay ng ilaw sa gabi.
Nananatiling simbolo ito ng pamahalang lokal at nagsisilbing landmark para sa mga bumibisita sa Baguio dahil sa klasikong anyo at magandang tanawin sa paligid. At number 2, Old Iloilo Hall, UP Visayas Main Building, lungsod ng Iloilo. Ang Old Iloilo City Hall na ngayon ay nagsisilbing main building ng University of the Philippines, Visayas. Noong 1908 pa lamang ay pinagplanuhan na ito at noong 1931 hanggang 1935 tinayo sa tulong ng tanyag na arkitektong si Juan M. Arellano na naman. Inagurahan ng gusali noong 1936 at sinasabing ito ang pinakamalaking gusali sa Visayas at Mindanao noon. May neoclassical na disenyo na may mga arko, mataas na kisame at dome at pinalamutian pa ng Art Deco na rebulto ni na Francesco Ricardo Monti na kumakatawan sa batas at kaayusan. Naitalaga itong National Historical Landmark. Makikita sa loob ang Lozano Hall at ang lumang Session Hall kung saan nagpupulong ang konseho. Ang paghahalo ng klasikong arkitektura at lokal na sining ay nagbigay sa City Hall ng pangmatagalang ganda. And at number 1, Manila City Hall, lungsod ng Maynila. Isa sa pinakakilalang gusali sa bansa, ang Manila City Hall. Tinayo ito noong 1939 hanggang 1941 batay sa disenyo ni Antonio Manalac Toledo at may estilo na neoclassical. 5 palapag ang gusali at kilala ito sa malalaking octagonal na orasan, Clock Tower, na siyang pinakamalaki sa buong Pilipinas. Makikita sa harap ang isang balkonahe na may mga arko at Corinthian columns, samantalang ang hilagang bahagi ay may katulad na disenyo. Noong 2019, diniklara ito bilang Important Cultural Property at muling nilunsaran ng marker noong 2023. Sa kasalukuyan, binuksan sa loob ng orasan ang isang art gallery at syempre museum kung saan maaaring makikita ang mga obra at lumang litrato at bawat oras ay tumutugtog ang kampana ng isang himig. Ang Clock Tower na nagliliwanag sa gabi ay nagsisilbing tanglaw at identity ng Maynila. At yan ang 20 pinakamagandang City Hall sa buong Pilipinas sa bersyon ni Mr. D. Mula sa mga heritage buildings tulad ng Manila at Iloilo, may neoclassical na disenyo at makasaysayang kwento hanggang sa modernong estruktura tulad ng Tagum at Makati na sumasailalim sa pag-angat at pag-unlad ng ating mga lungsod. Makikita natin na ang bawat City Hall ay hindi lamang gusali. Kung may paboritong City Hall ka pa sa tingin nyo na dapat napasama sa listahan, huwag mag-atubiling magkomento. At syempre, kung nagustuhan yung ating story, please comment yes, yes, yo! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!